Good evening mga idol. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Magandang gabi po mga idol. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa asin at ilaw. No, mababasa po natin ito sa Mateo 5:13 hanggang 16. Yan. Asin at ilaw. Kung pagninilayan po natin yung asin at ilaw, no? Maalat at liwanag, no? Maalat at liwanag na kumbaga ang asin, kung hindi na ito maalat ay di wala na itong saysay, no? Wala na, itatapon na lang at tapak-tapangan na lamang kasi wala nang alat. At ganun din ang ilaw, no? Dapat ay nilalagay sa tamang lagayan upang makatanglaw sa mga madilim, no, na lugar para makabigay ng liwanag. Yan. No, kaya nga, paano ba tayo magiging maalat at magiging liwanag? Sana ito ang liwanag, totoong liwanag. Di ba? Kung nung 22 election ay nanalo, sana ito ang liwanag. Kasi noong 2016 na vice siya, di ba? Ay talagang maliwanag naman, no? Maayos ang kanyang paglilingkod. Walang confidential pa. Kaya sana kung ito magliliwanag ulit ito sa 2028 election, mga kapatid. No? Sisikapin natin na ito ang manalo sa 2028 election. Sa 2028 election. Para tayo'y lumiwanag na. Kasi ngayon napakadilim. Napakadilim. Away doon, away dito, awayan ng awayan. At ang sigurado lang naman yan ay nag-aagawan na sa kapangyarihan at sa yaman ng ating bansa. Diba? Ganun lang yan. Kaawayan kunwari. Pero at least maganda naman at mukhang meron ng makukulong. Ano ba? Mukhang meron ng makukulong. Kapag yan ay nabuksan pa ang bank account, ayan, yan. Di ba? Talagang yan ay magliliwanag na, no? Magliliwanag na ang ating bansa kapag ang leader ay mayroong liwanag sa kanyang paglilingkod, malinaw ang kanyang kaisipan, di ba? No, doon yun magiging maalat, no? Magiging maalat, may lasa ang paglilingkod, hindi pabaya, di ba? Hindi pabaya, tiyak yan po ang natitiyak ko, dahil subok na yan. Subok na. Mas maganda kung ito ang presidente natin sa 2028. Niniredo po tayo. Yan. No, sabi nila, maaga pa yan. Maaga pa. Sila nga, nagtatrabaho na din ngayon. Di ba? Yung walang alat at yung nasa kadiliman, nagtatrabaho sila. Di ba? Gumagawa sila ng mga fake news, mga kung ano-ano, para ano ang sinasabing. May nakikipagpustahan pa nga sa akin eh. Di ba? Katuwaan lang daw 10,000 makikipagpustahan sa 2028 election. Tiyak na sila pa rin ang mananalo. Akalain mo yun? Ganun daw sila kalakas. At kahit na basta bias lang daw po ang ang pag-survey, talagang napakataas ng rating nila. Akalain mo yun? Ganun ang pagkakaalam nila, pagkakaintindi nila, na sila pa rin ang malakas. Sobra na. No, kapag sila pa rin sa 2028 election, sila pa rin ang leader. Wala na talagang kapag-asa ang Pilipinas. Sobrang dilim na. Wala nang liwanag. Diba? Hindi na natin kinakailangan na
pabayaan pa, napabayaan pa para sa sunod na henerasyon. Kawawa naman. Kawawa naman ang ating mga apo. Sila ang makakaranas niyan. Di ba? Yung ating mga anak, sila ang makakaranas ng matinding kadiliman. Dahil hindi na alam ng ating mga apo, ng ating mga anak, kung ano ang tama at mali. Parang sila na yung nagiging tama. At talagang mali na ito. Bakit nga naman kayo magtanong? Confidential fund nga ni. Di ba? Yun ang parang ibig sabihin nila eh. No, confidential fund. Huwag nyo nang tanongin. Confidential fund yan eh. No, pero saan napupunta? Di ba? Saan napupunta ang pundo? Ang pera ng mga mamayang Pilipino. Ang dami nating mga kapatid na nagugutom. Marami tayong kapatid na mga walang-wala. Marami tayong kapatid na walang trabaho. Sinasabihan natin mga tamad kasi sila eh. No, pero wala ka mang maialay. Maibigay na trabaho para sa kanila. Para kumita. Di ba? Nasaan ang liwanag dyan? Na hindi ka naghahanap ng pagkakataon na para matulungan ang iyong kapwa na magkaroon ng trabaho. Diba? Kaya pumili na tayo ng tamang leader sa 2028. Hindi tayo titigil. Ulit-ulitin lang natin ito. Ulit-ulitin lang. 2028 election. Magliliwanag muli ang ating bansa. Yan ang ating ibang ito. Bye-bye po, bye-bye.